Sabi ni Brad Arnel Ayup Gutierrez, Brad J.R. Badong, may palusot sila dyan sa kawikaan. Walang matwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Maski si Bonjing, yan din ang katwiran. Hindi nila po pwedeng katwiran yan, kaya nga tayo nag-iiglesia para magsadyos tayo parang magbanal tayo. Bakit yung iba na sinususpindi ninyo? Bakit itong si Madam Principal at saka itong si Bansot na mukhang tipaklong na malnourished, hindi nyo sinuspindi? Bakit si Bidel ang kaisa-isang isinirkular ninyo? What's with Bidel? Dahil ba si Bidel ay paboritong apo ni Brother Eli? Bakit ninyo sinuspindi si Bidel at sinirkular? Hindi nyo ba pwedeng suspindin si Bidel nang hindi sinisirkular? Bakit itong si Jok Blasa Pasuksok nahuli ni Glenn Labong? Ayan, papangalanan ko na. Nahuli ni Glenn Labong. Kinakana niya si Sharin Labong na principal ng La Verdad Christian School. Nakakahiya kayo La Verdad Christian School. Tapos yung principal, nakikipagkanaan sa asawa ng may asawa pa ng kaibigan niya mismo? How dare you? How pathetic you are? Ano po ang pakiramdam niya ngayon nung pong tinanggal siya? Siyempre, nalungkot, at the same time, galit. Galit din siya kasi hindi niya akalain na parang ako, yung mga kaibigan ko na tinuring naming family friend yan, di ba? Ganun na nangyari. Parang nabitray kami. Nabitray kami dyan. Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Actually talaga. Wala nga silang maibato sa amin ano lang naman po yan, Brad Gilby, Sis Benji, na na temporary lang yan. Sooner or later, siguro, mahina na yung yung 6 months, meron magre-reach out sa inyo, manghihingi ng dispensa. Kapatid, sorry kung na-block kita. Kasi ibinaba po ito. Nag-iingat lang ako. At ngayon, nabuksan yung isip ko dahil sa maraming observations na nakita ko na totoo pala yung reason ninyo kaya kayo nag-exit because hindi na tama yung aral na itinuturo at mali na doon sa una nating sinampalataya ng mabuting aral ni Kristo. Actually, sinabi ko yan sa mga officer. May mga nakausap akong officer hanggang ngayon na, Brad, kung i-block nyo ako, naiintindihan ko kayo kasi alam ko pinipressure na kayo sa taas Sila mismo nagsabi Kaya nga ang ko dyan, sabi ko sa kanila, din ka, bahagi na kayo dyan. Pinuwi mo, merong grupo kayo na galit sa akin, tapos meron namang grupo na pinagtatanggol ako. Paano kayo nagkabahagi ngayon dyan? Dahil sa ginawa ng dalawang worker dyan, na kampi-kampi kayo ngayon dyan. Oo. Hindi nila alam kasi, Brad, kahit na i-block nila tayo sa kanilang original Facebook account, they can make a dummy account to still contact us. Totoo po. Yun din yung mga KNP, gumawa sila ng mga dummy account. And they are contacting me. Opo. Hello. Shout out sa mga KNP at meron palang nagpapa-shout out si Brad Ed Ballesteros. Baka daw po kilala nyo kasi pioneer na kapatid sa US. Brad L. Ballesteros. Brad Gilby. Baka daw kilala nyo siya. Sabi ni Angel Lenga, ibulgar nyo na lahat ng alam nyo para magising mga panatiko. Sabi ni Sis Bebs Candado Gadelusa, good day po mga Brad. Sabi ni Brad Carlos Hernandez, saka sila lang ni Brad Rodel ang nag-aaralan at yung iba kami nakikichismis lang. Oo. At kahapon kasi napanood mo yung yung live namin ni Brad Crisanto Sagrado. Opo, napanood ko po. Napapansin ko naiiyak siya He's just trying to hold his tears. Tama po 'yun kasi sabi niya sa akin tapos na ako diyan, parang wala naman akong trauma. Pero alam ko 'yun deep inside meron kasi pag nag-uusap kami, binabalikan namin yung mga tao na ginugol namin diyan, pinagtanggol namin yung iglesia. 'Di ba? Na parang biglang yung dating ginagawa natin, biglang nabago yung mundo natin. Bigla tayong nagkaganito. Sabi ko nga doon sa isang driver, sumampa na si Brad Chris.
Sabi ko, alam nyo, naawa ako sa inyo mga driver. Alam nyo kung paano ko kayo pinaglaban dati na hindi kayo binibigyan ng link dahil nagda-drive kayo. Diba? Alam nyo kung paano ko kayo pinaglaban na mabigyan kayo ng pagkakatipon. Hindi ko masisisi yung mga kapatid na yan. Isa yan, si Brad Chris, kung ba't nag-exit. Dahil pinagdamutan yan dito ng link. Pinagdamutan yan Sabi ko, wala akong problema dyan. Pag sinabi ko dyan sa mga tulungan, etc., walang problema sa mga driver. Ewan ko ba kung bakit sobrang pag-iingat nitong manggagawa rito. Mga regular na kapatid naman yan. Hindi naman tik-tik. Actually, Brad Gilby, hindi lang naman po yung mga kapatid ang napagdamutan. Ako din, pinagdamutan ako ni Donato Capulong. Ayan, Donato Capulong. Kung ako masama lang, ibubulgar ko lahat ng baho ng pamilya ninyo. Pero hindi yung ano ko 'Di ba pinagdamutan mo ako ng napahiya pa ako kay Brad Art? Sabi ko, meron po pinayagan na ako ni Brad doon. Hindi, nagbago yung niya. Ngayon nagsumbong ako kay Sis Mary Ann Malyari. Sabi ni Sis Mary Ann Malyari, "Ba't ka pa kasi hihingi ng link doon kay kay Brad doon?" Sabi niya ganyan. So, binigyan ako ni Sis Mary Ann Malyari. Ano ka ngayon, Donato Capulong? Ikaw bang may-ari ng iglesia? Walang yakang bansot ka? Samantalang yung mga anak mo, nagli-live-in na. Hindi ba si Moonlight at saka si Persida Capulong, nagli-live-in na ngayon? Ano bang sabi ni Cherry Liosa? Alam nga naman magtitinginan lang yon. Siyempre, mag-aamuyan din yon. Anong inaamoy nila? Hindi ba si Rupert de Guzman at saka si Mariel Capulong matagal din nag-live-in yan? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, kung anong ginawa ninyo, ganyan din ang ginagawa ng mga anak ninyo ngayon. Hindi ba? Hindi pa naman kayo kasal, nagpandali na kayong dalawa ni Lisel Capulong? Anong pinagyayabang nyo ngayon? Kaya lang naman kayo yumaman, kaya lang naman nabahira ng mantika ang inyong mga bibig dahil sa pera ng kapatiran. Masyado yung inaano ngayon yung kapatiran. Kaya biruin mo, kukuha kayo ng produkto sa Japan, ibebenta nyo sa Happy Hearts, tapos hindi nyo binabayaran yung mga produkto na yon. Paano ko nalaman? Ayan, sinasabi ni Marita Takeda Karisma. Go ahead, Brad Gilby. Ayun, pero okay na rin ang nangyari to. Sinasabi ko kay Brad Chris nung last time. Okay na rin ang nangyari to sa akin, kalooban na rin. Nakaalis tayo dyan. Kasi hindi na rin naman talaga totoo Para sa akin pasensya na kayo mga dumadalo pa dyan. Wala na yan. Sinabi ko na sa misis ko yan dati na wala nang i-improve yan. Wala na yan. Bagsak na yan ka ako. Maaring hindi mo mabubuwag ang MCGI. Totoo yan. Magta-transition lang naman yan Tingnan nyo, from Haligit Suhay, nag-transition ng ang dating daan. Ngayon, nag-transition sila ng MCGI Scares. Diba? Scare. Kaya ngayon ang tinatanong ko bakit ang laki nung nilagay yung cares? Pero yung MCGI na meron dun God, in-abbreviate nyo lang yung G. Kinakahiya nila ang Diyos. Ayan nga po Kumbaga, ang dami nilang ginawang good works para once na may umexit, ang ibabato nila di ba mabuti yung ginawa ng iglesia? Puro mabuti. Tapos umexit ka. So, ibig sabihin, masamang tao ka. Yun lang naman ang logic nun paano naman, ang mga kapatid na umalis, may tanong lang naman na hindi masagot. Nagtanong lang naman, meron lang naman kaming tanong, may alinlangan kami. Bakit di nyo masagot? O di mag-exit kami. Ayun. May guess kaya ta uli dyan. Hindi, yun yung cleaner namin. Okay. Ayun. So, ayun, Brad Gilby. Ang sinasabi kasi nila, pagka umexit ka, mapapariwara na yung buhay mo, sa demonyo ka na, maimpyerno ka na. Hindi po. Brad Gilby, ano po bang nararamdaman nyo ngayon nung nag-exit kayo? Naging masama po ba kayo? Nagsalaula po ba kayo? Hindi po, mga kapatid. Unang-una, may edad na tayo. Saan pa ba tayo pupunta? Wala naman na tayong gagawing bisyo di ba? Correct. Ang maganda niyan, kung mag-exit kayo, gaganda pa yung health condition nyo. Kasi hindi kayo puyat. Nagpupuyat kayo sa walang kwetang bagay, sa totoo lang. Unang-una, ang napansin ko dyan, yung irregular na pagtulog natin. Diba? Nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit yung mga kapatid, high blood, etc. Ganito, ganyan. Dahil nga, Lunes, Martes, okay ka.
Miyerkules, magpupuyat ka. Tapos dinagdagan pa ng Webes kami dito na SKLE. Mm. Diba? Tapos meron pang Friday, then Saturday, then Linggo. Meron pa isang family day nyo na lang, kukunin pa sa inyo. Bigla Correct. kayong magkakaroon ng ibang agenda. Correct. Kaya Tama. yung sinasabi nila na babalik sa suka, etc. Huwag muna kayong humatol. Mm. Hinahatulan nyo agad kami. Tandaan nyo, mga kapatid, sa labas, Diyos ang humahatol. Exactly. Diba? Sabi nga nung lawyer na kaibigan nung kapatid, kasi ang turo sa amin, sa labas Diyos ang umahatol. Sabi niya ganyan, hindi ka ba nag-iisip, sabing ganyan. Kung papipiliin ako between man and God, nahahatol. Gusto ko na magpahatol sa Diyos. Kasi alam ko, si God, fair siyang humatol. Totoo yan. Kagaya Alam nga, niyan, there are so many unbiases na nangyayari. totoo po. Kagaya nung last time, di ba, nag-usap nga tayo. Nung si Kristo nga, di ba, alam niya. Ito, magandang story to, di ba, Brad Badong? Si Kristo, alam niya na si Judas, ipaghuhudas siya. Ipagkakalulo siya. Mhm. Pero hanggang sa huli, na ipinako siya sa krus, hindi niya tinakwil si Judas. Exactly. Tapos kami naman dito sa lokal namin at sa ibang lokal, nag-exit lang kami. Wala namang kaming record. Hinatulan nyo na agad kami. Oh, Na exactly. bumalik na kami sa suka. Mhm. Ang bihira naman kayo, hindi naman kayo si Kristo eh. Kasi ganito, Brad Gilby, ang sinasabi nila, mapapasama daw tayo. Pero hindi tayo mapapasama eh. Actually, ang sinasabi ng mga kapatid na nag-exit, hindi naman tayo umalis dun sa mabuting aral ni Kristo na sinampalatayanan natin. Kaya nga tayo umaalis dyan sa pamunuan ni Daniel Rason dahil iba na yung aral niya, lihis na dun sa mabuting aral na sinampalatayanan Totoo natin po. kay Kristo. Yeah. Opo, observation ko yan, no, Brad J.R., mga kapatid. Observation ko yan. Pag nakausap nyo yung mga exiter at nakausap nyo ngayon yung panatiko, ibang-iba ang katuwiran. Hindi naman sa pag-aangat ng bangko ng mga exiter. Mas matalino sila mag-isip, mas logic sila mag-isip kaysa sa mga naiwan diyan. Ay kagabi, meron lang nagme-message sa akin na, "Brother, bakit ka umalis? Ito lang ang maliligtas na ito lang ang iglesia." Sabi ko, "Hindi, sa gawa tayo hahatulan." Sabi ko, lahat ba nang nandyan sa iglesia sigurado maliligtas? At saka ito sinasabi nila, nagbababoy na tayo. Sila nga ang nagbababoy eh. Biruin mo, joke Blaza, tumutugtog ka. Ang lakas-lakas ng loob mong i-block ako. Bansot na mukhang tipaklong. Ikaw kinakana mo si Madam Principal? Hindi ka ba nahihiya niyan? May asawa yon. Magkaibigan pa kayo nun, magkakabarkada kayo nun, di ba? Kaya nga, itong na-depress yung asawa mong si Mylene. Bakit? Biro mo, nakikipagkanaan ka sa asawa ng may asawa. Tapos ang kakapal ng pagmumukha ninyo, Albert Reyes, alam mo yun, di ba? Tapos ako sasabihin mo, kakalat mong masamang tao. Sinong mas masamang tao sa atin dalawa ngayon? Sinong mas masamang tao sa amin dalawa ngayon? Ng father-in-law mo. Hindi ba nang bababae din si Ben Rojas? Ang babae niya yung taga-Magalang. Kala niyo hindi ko alam yon? Ako pinipigil ko yung bunganga ko. Kaya lang masyado niyo akong masyado niyo akong sinasagad. Ayan, ibubulgar ko yung mga baho ninyo. Hindi ba, Ben Rojas, meron kang babae diyan sa Magalang? Kaya nga na-depress yan si Apong Tetet eh. Dahil nang bababae ka. Ang tanda-tanda nyo na, nang bababae ka pa. Ngayon magagalit kayo sa akin? Mga walang hiya kayo? Mga walang utang na loob? Go ahead, Brad Gilby. Ayun. Tapos na. Okay. So yun yung mga mensahe ko diyan, yung mensahe ko diyan sa mga naiwan pa diyan, ano ko naririnig nyo. Johan Penis. Huwag naman ganun. Huwag naman na igapang nyo ako, magbabahay-bahay ka pa na sasabihin na i-block ako. At nung dumadalo pa yung asawa ko, hinatulan mo na agad na, yan si Sis Benji, aalis din yan. Soon. Hindi mo dumadalo pa. Ang turing namin sa yung family friend. Johan Penis. Huwag naman ganun.
Magkaibigan pa rin dapat tayo kahit umexit kami dyan. Yung isa dyan, yung nagtitinda ng siopaw, si Marvin. Diba? Inaano mo na ako ang leader. Ako ang leader nitong mga to. Hindi ka ba nag-iisip? Na? Huli na ako nag-exit. Kumbaga, kami ni Brad Crisanto, magkasunod lang kami niyan. Yung mga nauna nag-exit sa akin na marami, nung nalaman nila na nag-exit ako, nag-reach out sila. Sabi nila, brother, ang totoong reason kung bakit kami nag-exit ganito. Iisa yung nararamdaman natin. Kaya lang, ang maganda lang sa kanila, hindi nga sila pinablock, hindi sila na-character assassinate. Kasi ang reason nila is, ayaw lang nilang dumalo, yung iba career, yung iba ng lamig lang. Hindi sila nag-declare na kagaya ko na, bakit ganito? Ayoko nang dumalo kasi yung aral na ganito, yung ilaw-ilaw nyo sa SPBB na wala naman yan sa Biblia, invento nyo na lang yan, di ba? Ayoko niyan, sabi ko. So ngayon, padadalihin nyo uli ako ng SPBB, mag-iilaw uli ako dyan. Sabi ko, ayoko niyan. So ayoko nung mga ginagawa natin ganito. So mag-i-exit ako. So, yun, anong masasabi mo ngayon kasi ang daming closet pa, Brad Gilby, na ang nararamdaman nila is yung naramdaman din natin kaya tayo nag-exit. Ano ang mensahe mo sa mga closet na mga kapatid ngayon na yung nararamdaman nila pare-pareho lang naman tayo nararamdaman eh. Oh, hindi ko naman sila ini-encourage mag-exit, Yes, Yung mga me too, closet me dyan. either. Ang masasabi ko lang sa inyo, the more na nag-i-stay kayo dyan, the more na tumatagal yung pag-i-stay nyo. Pag the time na nag-exit na kayo, ang laki ng regrets nyo. Ang laki ng regrets Bakit at mo trauma nasabing nyo. malaki ang magiging regrets nila? Kasi marami kayong i-deprive eh. Yung mga weekends nyo na dapat family day nyo, dadalhin kayo kung saan-saan ng mga kapatid. O, ka, meron tayong picnic, meron tayong ganito. At alam nyo naman, pagdating ng picnic na yon o anumang agenda na yon, meron lang naman ibababa. Meron lang naman iba. Alam ko yan kasi nung nandiyan akong officer, pag ako nag-aya ng mga kapatid, ano ang bilin sa amin ni Jojit Plastina? Anong layo nyo? Bakit mo iipunin yung mga kapatid? Anong layo nyo? Mm-hmm. Natural. Hindi na lang naman lagi mga kaibigan ko to. Natural. Meron din naman kami private life. Diba? O, minsan nag-outing nga kami dyan eh. Nagyaya yung isang kaibigan namin dyan. Punta kami sa ganitong lake. O, sige, punta kami. Nalaman nung isa, di dumadami na yung kapatid na sasama. Pati yung manggagawa sumama. Sinama na rin ang production crew kasi mag-shooting daw, gagawa ng kung ano-anong pwede nating ipasa sa UNTV para bumangon naman ng pangalan ng kapatid. Diba? Anong nangyari? Lakad na ng lokal yon, hindi na lakad ng magkakaibigan. Napasukan nyo na. At the same time, yung mga kapatid na nandun sa picnic na yon, imbis na nagre-relax o edi pinag-production nyo. Diba? Pinaghanap nyo ng content na pwede nyo ma-content at ipasa sa UNTV. Diba? Ayun. Bigyan. Merong comment Brad Gilby. Sabi ni Brad Arnel Ayup Gutierrez, Brad J.R. Badong, may palusot sila diyan sa kawikaan. Walang matwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Maski si Bonjing, yan din ang katwiran. Hindi nila po pwedeng katwiran yan, kaya nga tayo nag-iiglesia para magsa Diyos tayo parang magbanal tayo. Bakit yung iba na sinususpindi ninyo? Bakit itong si Madam Principal at saka itong si Bansot na mukhang tipaklong na malnourished hindi nyo sinuspindi? Bakit si Bidel ang kaisa-isang isinirkular ninyo? What's with Bidel? Dahil ba si Bidel ay paboritong apo ni Brother Eli? Bakit ninyo sinuspindi si Bidel at sinirkular? Hindi nyo ba pwedeng suspindihin si Bidel nang hindi sinisirkular? Bakit itong si Jok Blasa Pasuksok nahuli ni Glenn Labong? Ayan, papangalanan ko na. Nahuli ni Glenn Labong. Kinakana niya si Sharin Labong na principal ng La Verdad Christian School. Nakakahiya kayo La Verdad Christian School. Tapos yung principal,
nakikipagkanaan sa asawa ng may asawa pa ng kaibigan niya mismo? How dare you? How pathetic you are!